heavens praise his name. Praise Jehovah in the highest. All his angels praise proclaim. All his hosts together praise him. Sun and moon and stars on high. Praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at his command. Them forever he established, his decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons all. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, traders, judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praise give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Increase my faith, O Lord, my God. I'm weak, I fervently plead. In mountain shadows I have trod, with faith I am set free, through trials faced, my faith has waned. Your grace sustains my soul. In weakness then your power I gain. With faith you make me whole. O Lord, increase my faith this hour, from seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. When doubts arise and tears descend, my soul seeks your loving grace. Let faith in you my heart
strength renewed. You guide me through the night. With every step, my trust accrued, my refuge and my refuge and hide. O Lord, increase my faith this hour, from sea to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. Though storms may rage and trials assail, I'll stand your peace in me. For faith in you will never fail. My stay in life's raging sea. Increase my faith abundantly. This is my heart's earnest plea. To serve my God and faithful be, and live eternally. O Lord, increase my faith this hour, from sea to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. Jesus is tenderly calling me home, calling today, calling today. Why from the sunshine of love wilt thou roam, farther and farther away? Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Jesus is calling the weary to rest, calling today, calling today. Bring him thy burden and thou shalt be blessed. He will not turn thee away. Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Jesus is waiting, oh come to him now, waiting today, waiting today. Come with thy sins at his feet lowly bow, come and no longer delay. Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Jesus is pleading, oh listen to his voice. Hear him today, hear him today. They who believe on his name shall rejoice. Quickly arise and away. Calling
calling, is tenderly calling today. O heart bowed down with sorrow, O eyes that long for sight, there's gladness in believing in Jesus, there is life. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Divinest consolation doth Christ the healer give. Art thou in condemnation? Believe, repent, and live. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. His peace is like a river, His love is like a song, His yoke's a burden never, 'tis easy all day long. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Magandang gabi mga kapatid. So tayo po ay nagagalak. Nasa schedule po tayo sa ating weekly na Facebook Live preaching. So ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay yung katangian na dapat taglayin ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. The qualifications of gospel preachers. Ang trabaho po ng pangangaral ay napakahalaga. Pinili ng paraan ng Diyos para maligtas ang mga tao. So ito'y napakahalaga mga kapatid.
Dahil ito napakahalaga, binigyan po ng qualification sa mga gusto maging mga mangangaral. Dahil merong kakibat na gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito'y naiiba sa gawain ng mga matatanda. Iba rin po ang gawain ng mga mangangaral. So yun po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Yamang maraming mga kapatid, kuminsan ang gusto maging mga mangangaral. Pero kung hindi po ito basta-bastang gawain, ito'y napakahalaga. Kaya dapat nating pag-isipan kung gusto natin maging mangangaral, ang mga katangian ng pagiging isang mangangaral. So ang ating pong pagbati sa ating mga kapsat, Diyos marahil na bangkikat Bicolano yun, may bagarabi kada kay amin kakapsat sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi, sa iyong tanan mga igsuon, sa ating mga kabugtuan kang Kristo, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo, at ang ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos manahay na banggi sa Indugabos, ay mga tagapangasinan, masanto sa labi, at sa kayo namin. Siyempre, di pa uhuli ang galing sa mga lugar na may Kenny, po, may pabingi, kaya ko nga. So, ang ating pag-aaralan po ay tungkol sa katangian na dapat taglayin na mga mangangaral. The qualifications of gospel preachers. Minsan po sa mga bagay na ganito, yung mga tao, nagbibigay sila ng kanilang sariling katangian o yung tinatawag nating man-made qualifications na hindi naman ito pinag-uutos ng Diyos. Unfortunately, meron gano'n sa mga local churches na gusto po magkaroon ng gospel preachers, naglalagay sila ng man-made qualifications. Number 1, educational attainment. Alam po ninyo, hindi ito required para sa isang mangangaral. Hindi ka kinakailangan ng karoon ng degree mula sa isang university para kayo maging mangangaral. So, regardless kung ano yung educational attainment ng isang tao, pwede pa rin siya maging mangangaral. Pero on the other hand, ang pagkakaroon po ng degree, halimbawa, college degree, etc., ito yung makakatulong sa gawain ng pangangaral. Dahil pagka tayo pa nag-aral sa university, nagkakaroon tayo, tinuturuan tayo ng skills, research, etc., na magagamit natin sa ating gawain pangangaral. Pero having said that, it is not a qualification by the Bible. So hindi kinakailangan ng tao po ay mayroong college degree or siya nagtapos sa isang allegedly Bible school or Bible college or Bible university. Hindi po yan requirement ng Diyos. So, yung mga nangulang preacher, sina Timothy, si Titus, wala naman silang ganong klaseng attainment. Ano po, mga kapatid? Hindi tayo kailangan mag-attend ng Bible school o university para tayo mangaral. Sapagkat ang ating iniaaral ay hindi karunungan ng tao, kundi karunungan ng Diyos. Ang ating makukuha sa mga university ay karunungan ng tao. Kahit sa Bible school, tinuturo din ng karunungan ng tao na hindi tinuturo ng Biblia. Makapupunta tayo sa PBC, ituturo nila yung kailangan pwedeng tumulong ang local church sa hindi Kristiyano nangangailangan. That's a man-made doctrine. Hindi turo ng Diyos. Dito sa 1 Corinthians 1:17, basahin po natin na po sa ating. Ako, ang ginagamit ko po ay New King James. Ito po ang ating mababasa. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. Sabi dito, not with wisdom of words. Hindi po sa salita ng karunungan ng tao. So kung hindi natin tinuturo ang salita ng karunungan ng tao, bakit kailangan tayong magtapos sa isang university? Ang kinakailangan natin ay matuto ay ang salita ng Diyos. Dahil yan po ang ating ituturo at yan din po ang ating pangangaral.
Nung si Pablo po ay nangaral sa Corinth, sa 1 Corinthians chapter 1, sinabi niya ang mga bagay na ito, mga kapatid, nataliwa sa mga katangian, kinakailangan na kayo magkaroon ng education attainment, etc., etc. Ito sabi niya Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1. Sabi niya Apostle Paul, sa isang apostol, mga kapatid, and I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech, nor or of wisdom declaring to you the testimony of God. So di lang siya pumunta sa Corinth na sinagaling, napakagaling ng kanyang pananalita o ng karunungan ng tao kanya. Hindi siya naparang yan yung ginagamit niya. Kasi ang ituturo niya ay testimony ng Diyos na walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi po sa maakit na pananalita ang paraan ng pagliligtas. Yung po ang emphasis ng mga denominations dahil sila ay maling aral ay ginagamit lang enticing words of human wisdom para maikayat nila mga tao sa kailanganan. Pero dito po ang kita natin, hindi. Ang itinuturo natin ay salita ng Diyos. Basta ikay marunong bumasa at makaunawa at may paniwalag mo, pwede ka maging mangangaral. Not necessarily na ikaw ay college or graduate o meron kang master's degree o doctorate degree o ikay graduate ng isang Bible school. Hindi po yan requirement ng Diyos. Pangalawang man-made requirement, good-looking, handsome or good-looking. Hindi ka naman nanliligaw eh. Ang mangaral po, hindi naman siya nanliligaw. Ba't kailangan siya maging mas gandang lalaki or good-looking? Although personality is important. Kailangan ng ang personality ng isang mangaral ay siya kagalang-galang at siya nagpapakita ng seriousness of nature dahil ang kanyang gawain ay serious in nature. So hindi ka pwedeng maging mangaral kung kay komedyante na nagpapatawa. Hindi pastoral preaching is a serious business. Hindi siya matter of something like that. Ano po? Hindi kinakailangan tall, dark, and handsome ang isang mangangaral, kapatid. O dress, ang kanyang pananamit ay napakagaling at latest ang kanyang sinusuot. Hindi rin gano'n. Si John the Baptist, hindi gano'n ang kanyang suot, di ba? Ang kanyang suot ay camel hair clothing sa Matthew 3:4, mga kapatid. At sinasabi rin si Pablo, hindi magandang lalaki. So that's not important. Dahil bakit kailangan kay good looking or handsome, pleasing personality? Hindi ka naman nagliligaw, di ba? Tamang edad, the right age. What is the right age of preaching? Ang ating Panginoon, siya nagsimula at 30 years old. Walang sinasabi ang Biblia kung ikaw ay kailangan matanda o kung ikaw ay kailangan bata. Si Timothy, for instance, nung siya nangaral, siya ay kabataan. Hindi natin lang kung gaano kabata. 30 years old or 40 years old. Bata pa yun. Katulad ko ako 64, going 65 sa December. Hindi na ako bata. I'm officially a senior citizen. So, hindi na ako bata. Kaya sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise your youth. So, si bata, nung siya nangaral. On the other hand, nang si Pablo po ay sinulatan ni si Philemon, o Philemon, sabi ng mga kapatid na Amerikano, Philemon, pero yung sa Pilipinas ay Philippines, but hindi kaya Philippines, pero siya Philemon, kanila. Nakakatawa yung mga Amerikano, iba-iba ang kanilang pronunciation, ano ba? Yung sa Philemon, nung siya sumulat kay Philemon, ang sabi, Paul the Aged. Ganyan. Kasi matanda na siya, Apostle Paul. So, no 60 AD, matanda na siya, Apostle Paul. Paul the Aged. Ganyan. So, age does not matter for as long as you are spiritually mature. Ako po, nagsimula akong mangaral lang ako 19 years old. Kaya ako 64 na ako ngayon. So, tagal na po akong nangangaral.
must be married. Must be married. Kailangan may asawa. Hindi po to qualification ng isang evangelist o gospel preacher. Ito'y malapay, ito'y qualification ng isang elder o pastor or overseer. Tingnan dito sa 1 Timothy chapter 3. He must be a husband of one wife, having children, ganyan. Eh yun siya mga elders o pastors or overseers, hindi po sa mga ngalan. Dahil si Pablo po ay binata. Hindi, wala siyang asawa. Ang sabi nga niya doon sa 1 Corinthians chapter 7, gusto ko sana kayo maging katulad ko kanya. Paano ba siya? Wala siyang asawa. Siya binata sa kanyang pangangaral. So hindi rin po yung qualification ng binibigay ng Diyos. Ito po yung mga man-made qualifications. Ito lang po yung ginawa ng mga tao. Hindi po ito katangian na ipinag-uutos ng Diyos. So, mga kapatid, kung yun ay man-made, ano yung scriptural qualifications? Number 1, faithful men. Instead ng faithful, dalawa po ang implication niya. Faithful meaning ikaw ay tapat sa pananampalataya. Or you're trustworthy, kaya pwedeng pagkatiwalaan. So, you're trustworthy o pwedeng pagkatiwalaan, ganyan. Sabi po ni Pablo, the things which you heard of me among many witnesses, the same you commit to faithful men who is able to teach others also, kanya. So, isang qualification po siya ay faithful man. So, siya isang Kristiyano. Siya po yung naging Kristiyano. Napakinggan niya ang Ebanghelyo, siya sumampalataya, siya nagsisi sa kanyang kasalanan, ipinahayag niya si Kristo bilang anak ng Diyos, at siya nabautismo sa tubig para sa ipagpapatawad ng kanyang mga kasalanan. Ang Kristiyano siya. Hindi natin pwedeng kunin ng mga ngalalang taong hindi Kristiyano. Hindi siya faithful man, kundi siya Kristiyano. So, kailangan si Kristiyano. Siya converted. At siya po ay nagdesisyon to commit himself to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Sa panahon po natin ngayon, hindi na tayo sinusugo ng Espiritu Santo para mangaral. Unlike Paul and Barnabas, sa Acts 13, di ba? Sila ay sinugo ng Espiritu Santo para mangaral. Pero wala nang ganun ngayon. So yung mga mangaral, pinipili nilang maging mangaral. Bakit po mahalagang i-emphasize po natin yun? Kung minsan, dahil sila yung mangaral, sabi nila, you are entitled to support. Totoo yun. Pero paano kung yung kongregasyon o kung ikay nangangaral ay walang kakayahan? So you have to work. Si Apostle Paul, so, nung dumating siya sa Corinth, sa Acts chapter 18, kasama niya si Priscilla at Aquila, at sila ay gumagawa ng tent. At si Pablo ay nagtrabaho bilang manggagawa ng tent. Ako yung best preacher, sino ba nagsabi sa iyo? Ikaw. So ikaw ang nag-commit na maging gospel, you're responsible, di ba? Kung hindi ka makakuha ng tulong sa mga kapatid, then you have to work. Dahil ikaw ang pumili noon. Kaya sinasabi natin faithful means trustworthy. Dahil pinagkakatiwala sa atin ang salita ng Diyos. Ipinagkakatiwala sa atin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ipinagkakatiwala. Pag ipinagkakatiwala, ito iningatan mo. At ito ituturo mo kung paano ito itinuro sa banal ng sulatan. Hindi mo siya babaguhin. Kung ano mababasa mo, yun ang ituturo mo. Yan ang ibig sabihin no, mga kapatid, na we are entrusted with the gospel of Christ. So 1 Timothy chapter 1 verse 11. Ito mababasa natin. 1 Timothy chapter 1 verse 11. Ito. Verse 10. Fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Kanya. So ito yung pinagkatiwala kay Apostle Paul. So in other words, pag ito yung pinagkatiwala, ito yung pinagtatanggol, ito yung tinuturo kung paano ito binigay ng Diyos. Hindi mo siya binabago.
Pag binago mo yan, hindi ka trustworthy. Dahil kailangan po ito dahil ang ating ipinagkakatiwala sa atin, sa ating kamay, ang Ebanghelyo at ang buhay ng mga tao nakikinig sa Ebanghelyo. Kailangan maituro natin ang katotohanan dahil kung ano mapapakinggan ng mga taong ito ay magiging dahilan kung sila maliligtas o hindi. Sa 1 Timothy chapter 4, basahin po natin. Dito po sa verse chapter 5 na ito. Chapter 4, verse 16. Take it to yourself and to the doctrine ka. So, if it is entrusted, ito iniingatan mo. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So, pag hindi natin iningatan ng Ebanghelyo, iba ating tinuturo, paano yung nakikinig sa atin, paano sila maliligtas. Sa ganitong dahilan, binigyan ni Pablo si Timoteo ng ganitong responsibilidad. Paul gave Timothy a charge. Ano yun? Balik tayo sa 1 Timothy, chapter 1, dito po sa verse 18. Basahin natin. Ito ang ating talata. Ano po? 1 Timothy, chapter 1, verse 18. Ito po ang ating magtunghayan. This charge I commit to you, son Timothy. Hindi niya anak si Timoteo sa physical na paraan. Siya nang sa pananampalataya. According to the prophecies previously made concerning you, that by then you wage the good warfare. A charge. Committed a charge. Sabihin sa atin. Charge. So, doon sa Timothy 6:20, ulit ni Pablo, keep that which is committed to your trust. So ito pinagkatiwala sa atin ng Ebanghelyo, kailangan natin itong ituro. Yung pong tamang aral. Doon po sa 2 Timothy 2:13, hold fast the form of sound words. So itinuturo natin ay mga salitang malulusog. Kanya, sound words. Ang salitang sound, ito po ay nagpapakilala ng ikay malusog. So malusog na salita. Na pagka ito ay yung narinig at tiniginawa at pinaniwalaan, ikay magkakaroon ng malusog na pananampalataya. Makita natin. Dahil yan ang purpose ng banal na salita. Ang purpose ng banal na salita, hindi lang para tayo maligtas, kundi para tayo lumago at maging matatag sa ating pananampalataya. So yung mga kanal, kailangan ituro niya yung eksaktong salita ng Diyos. Hindi niya pwedeng baguhin at ilagay ang sarili niyang opinyon. Kailangan yung salita ng Diyos lang. The 2 Timothy chapter 3:17, for all scripture is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished or equipped to all good works. Thoroughly equipped. Meron kakayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang ginagawa sa pamagitan ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Trustworthy, dahil kahit anong mangyari, ituturo natin ang salita ng Diyos. Kahit na tayo po ay dumaan sa pag-uusig, sa kahirapan, we suffer hardships, mangangaral ka pa rin. So yan dapat na isang qualification ng isang mangangaral ng Ebanghelyo. Number 2, diligent. Sa panahon natin ngayon, nagagawa tayo ng PowerPoint sa pagtuturo natin. Ang paggawa po ng PowerPoint, dalawang trabaho yun. Number 1, you make a study and you make an outline and then you make your PowerPoint chart. That requires diligence, kasipagan. Kailangan siyang masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi pwede yung petsi-petsi lang tayo, tapos pa-relax-relax sa pag-aaral. Delikado yun. Kailangan natin ng malalim ng pag-aaral para sigurado tayo ng ating itinuturo ay totoo at tama. Pagka kayo nagturo ng mali, may obligasyong wastuhin. Ano kung itinuro mo ng mali nasa kapitong buntok?
para kang babalik doon. Para iwasto mo yung pagkakamali mo. Kaya nga, bago pa mangyari yun, kailangan tayo tiyak sa ating itinuturo. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker with us that need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Doon po sa ibang salin, yung rightly dividing, naintindihan po natin yon. Pero tingnan po natin yung ibang salin, ano po. Sa Tagalog na lang. Sa Tagalog, sa 2 Timothy 2:15, mas tama itong salin na itong sa aking palagay, ano po. Na gumagamit na wasto ang salita ng katotohanan. Ito po ang bababasa natin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagawa walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Rightly setting forth the word of truth. Alam nating gamitin sa tamang paraan at tamang pagkaunawa ang salita ng Diyos. Pero yun ang nanggagaling by due diligence. Pag tayo pinagbibigay ng panahon na pag-aralan natin, salisikin natin ang banal na kasulatan. The preacher takes time to reading and searching the scriptures. Yun ang ginagawa niya. You search the scriptures. You study the scriptures. Si Timothy, bakit siya naging matapat? Bakit siya naging matapat sa salita ng Diyos? Kasi nasa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ito ang ating mababasa. Ano po? At kung paanong mula sa pagkabata ayong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mula pa sa kanyang pagkabata kanya. Kung tayo po ay a lazy preacher, tamad mag-aaral, they do not prepare their lesson. Hindi ka pwede mabuti. You cannot preach well. And you'll be hardly successful in His work for the Lord. Ang pinakadelikado, ako po, by experience, tingnan nyo, 65 years old na po ako, nagsimula ako 19. So, 65 minus 19, 6, 5, 46 years old. 46 years na ako nangangaral. Ang kinakabahan ka when you are not prepared. But if you are prepared, hindi ka kakabahan. There's nothing to worry. Hindi lamang po yung pangangaral, madali lang ang mangaral. Ang mahirap yung ikay tanungin sa yung itinuro. Kailangan kaya, yung iba, nangihiram lang ng PowerPoint, hindi pa pinag-aaralan. Kaya makikita mo, hindi mo niya alam kung anong ginagawa niya. Mas mahirap pa kang humiram ng PowerPoint kaysa gumawa ka ng sarili mong PowerPoint. Dahil ikaw ang gawa ng sarili mong PowerPoint, madali mo siyang maituro. Ikaw ang gawa. Yun po ang kagandahan kung ikaw ang gawa. Yan na makikita natin kung ikaw ang gawa, mga kapatid. So, if you are not diligent, you're not industrious preacher, you cannot be a gospel preacher. Or maybe, meron kang ibang layo na kaya kinangaral, di ba? Susunod, gentle up to teach. Ito ang isang bagay na mahalaga. Who is able to teach others also. He has the ability to teach. Ang ibig sabihin ng teach is to impart information or knowledge to others. Sa paraan that they will understand it. Now, yun ang teaching. When you teach, you are imparting knowledge in such a way that the listeners can understand what you're saying. Kung ikay nagsasalita, walang nakakaintindi, that's useless. Walang kwenta yun. So, up to teach. Kailangan marunong magturo ang isang mangangaral. Marunong in the sense na naililipat niya ang kanyang kaalaman sa iba sa paraan na ito'y naintindihan nung nakikinig.
Hindi lang po, ang preaching is not just try to say something. Hindi po. Pagka mangangaral po tayo, nagtuturo tayo with the aim that the listeners will understand. Hindi yun makita natin. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verses 22 to verse 26. Ito po ang ating flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of your heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. So, tingnan nyo, gentle enough to teach, kanya. Patient, forbearing sa King James. Dahil hindi po madali mangaral. Takes patience. Sa lumangis, forbearance. Natin. And you should be gentle. Kasi lalo kung hindi Kristiyano ang kausap mo. Hindi natin makukuha sa biglaan o galit. Hindi So, gentleness is a strength rather than weakness. Kailangan tayong mangaral ay magkaroon ng patience. Lalo na pag tayo nagtuturo sa mga kapatid na nagkakasala o nagkakamali. Ang ating layo na ay may balik natin sila sa katotohanan. Yun ang ating aim. So you need to hold the patience na kailangan natin. Dito po sa yung binasa na po natin sa 2 Timothy chapter 2, 24-26. Purity, kadalisayan, moral purity. Dito po ang dalawa pong bagay ang ginagamit ni Satanas para sirain ng mga mangaral. Pera and purity. Para masira, pag nasira ang mangaral, masisira na rin ang gawain ng Panginoon. So, tinatarget talaga ng preacher, ang preacher, pamilya ng preacher, anak ng preacher, etc. Para masira yung gawain ng Panginoon. Kaya tayo po yung mag-ingat, huwag tayo maging instrumento ng Satanas. Ano po? Dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, ito po ang ating mababasa. Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sin. Keep yourself pure. Yung salita, do not lay hands. Huwag kang basta-basta mananakit, ang ibig sabihin. No? At pangalawa, at huwag tayo makisama sa kasalanan ng ibang tao. Ganyan. Keep yourself pure. Yun na sinasabi ni Apostle Paul. It's yung buhay na hindi buhay ng kasalanan at pagkakamali. Yung salitang sanctified, we are separated from sinful life. Pag sila sanctified. When you say saint, ito po yung Kristiyano na hiniwala ng Diyos mula sa pamumuhay ng pagkakasala patungo sa banal na pamumuhay kanya. So yun po ang ibig sabihin ng pure, moral purity. We do not indulge in anything sinful dahil ang gusto ni Satanas. Pag nadali mangaral, dali na rin ang gawain ng Panginoon. Yun po ang makikita nating experience ng karamihan. Sa 1 Timothy 4:12, ito ang ating mababasa. Ito sabi ni Apostle Paul kay Timothy na sa panahon na siya kabataan na susceptible to youthful lust. Yung nga matatanda, ganun pa rin lalo na yung kabataan. Sa 1 Timothy 4:12, basahin po natin. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Their example in purity. Ganun din po ang gagawin ng mga kapatid sa kanilang pamumuhay kanya. Kaya, doon sa binasa natin kanina sa 1 Timothy chapter 4, dito po sa verse 16,
pinag-iingat ni Pablo si Timoteo hindi lamang sa kanyang aral, kundi sa kanyang sarili rin. Basahin po na sa 4:16. Take heed to yourself and to the doctrine, continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. So yun po ating makikita, mag-ingat-ingatan. And steadfast in the faith. Siya po ay matatag, hindi makilos kanya sa pananampalataya. Ito yung nangangailangan ng strength and courage. Alam po niyo, ang mga aral, siya sundalo ng Panginoon. Siya ang frontliner ng Panginoon. Siya unang na lumalaban sa maling pananampalataya, maling katuruan. Kaya kailangan po natin na tayo maging matatag sa pananampalataya. You do not need to compromise on scriptural teaching. You have to refute false teaching. Kano pa ang consequence? Kailangan mong tanggapin nyo. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Sabi, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who wicketh all things, and before Jesus Christ, or before Pilate, witness a good confession. Ganyan. So, fight the good fight of faith. Sabi po dito ni Pablo kay Timoteo. Ganon din po sa 2 Timothy, chapter 2, verse 1-3. Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong. Ganyan. Kuminsan, pag mahina tayo sa pananampalataya, we tend to compromise. Hindi mo alam depensa. O kaya kuminsan, meron tayong ibang dahilan, they compromise, para marami kayo makinabang, etc. Pero hindi ganoon ang tunay na makakaral ng Ebanghelyo. Yun sa kailangan tayo maging matatag. This is 2 Timothy chapter 2:1-3. Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou, therefore, endure hardness as good soldier of the Lord Jesus Christ. So, yun po, makikita natin. Ito yung mga qualifications ng isang gospel preacher. Meron pang huli. Sa ating conclusion, ano po, kailangan natin ng ganitong mga klaseng mga aral na may ganitong klaseng katangian na sinasabi ng Biblia. Ang pangangaral po ang ginamit ng Diyos para maligtas ang mga tao. So, nararapat lamang na paglayin po natin ang mga tamang katangian ng tao. Ito pong babasahin natin. Ito po yung nasaklat ni James Needham sa kanyang Preacher and Preaching. The strength of an ox, the daring of a lion, the harmlessness of a dove, the gentleness of a sheep, the vision of an eagle, the perspective of a giraffe, the endurance of a camel, the stomach of a horse, the faithfulness of a prophet, the fervency of an evangelist, the tenacity of a bulldog, the wisdom of an owl, the industry of a beaver, the versatility of a chameleon, the hide of a rhinoceros, the balance of a kangaroo, the loyalty of an apostle, the tenderness of a shepherd, the devotion of a mother, and then he would not please everyone. Napakarami naman po, hindi natin siguro maalala lahat. So ito po ang ating pangangaral, pagtuturo po sa gabing ito. Sana po, meron po tayong natutunan. Kung gusto natin maging mangangaral, yun natin tandaan. Bilang summary, number 1, you are faithful, trustworthy,
You are diligent sa pag-aasalta ng Diyos. You are gentle, apt, or able to teach, and patient. Pangapat, you are pure, morally pure, and yes. And you are steadfast in the faith. Yung po, walang family qualification ng isang preacher. Hindi siya kailangang may asawa. Hindi rin siya kailangang may mga anak. Kaya siguro si Apostle Paul, pinili niyang maging walang asawa so he can devote all his time, walang stress ng family life para may pangaran niyang ibanghelyo. Pero hindi kayang gawin lahat ng lalaki yun. Meron isang Amerikanong preacher, no, medyo nagkakaedad na siya sa edad, binata pa. So binibiro namin, like, will you be like Apostle Paul? Sabi, definitely no. Nagsama nga. Kasi mga kamunti lang po siguro ang binatang mga mangaral. Karamihan po ay may mga asawa, may mga anak. Pero hindi yung qualification. Yan ay qualification ay an elder or a pastor or an overseer, but not for an evangelist or gospel preacher. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hindi ko alam kung meron kayong tanong. Alam po nyo, yung mga Pilipino, by nature, mahihain. Hindi sila katulad ng Westerners na hindi mahihain. Very confident. Tayo mga Asian, hindi ganun. So pagka nagtatanong, may tanong, hindi ka nagtatanong. Pero ang problema nun, pag talikod doon nangangarap, doon ka nagtatanong. Dito po sa mga nag-comment, Aljan Ocampo, good evening po. Jillian Lale, good evening. Jeremy B. Joji, hindi ko po alam kung paano pronounce ang pangalan ng kapatid. Jeremy B. Joji, maayong gabi sa tanang igsoon sa Ginoo. Ang ibig sabihin, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Lilia Domingo, good evening everyone. Taga Cabalaw Union. Joshua Glenn Fiesta, good evening po, Brother Lordy. Ito siya taga Alcala, Pangasinan. Melanie Quinto Garcia, good evening po, Brother Lordy. Maaring ito taga Cabanatuan. John Bautista, ito po yung magiting na mga ngaral sa Briones Village Church of Christ sa Cabanatuan City. Julius Cesar Garcia, good evening po, Brad. Agosto 12, good evening po sa lahat. God bless po. Luisa San Pedro, good evening po. Taga-ano po yan, Lanera, Nueva Ecija. Leonito Torreliza, na yung Bagarabi, Kadakay Amin, Kakabsat, Ilocano po yan. Siya magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Ibanez Senior Sunny, good evening po. Tita Kamiling. Joseph Sanorio, magandang gabi po sa lahat. Church of Christ, Iriga City. Ay matagal lang po itong ganong pilido na may J. Usually, mga ganyang pilido, mga ano yan, mga taga Yugoslavia, ganun. Pero ito, Sanorio kanya. Dito Lacanlale, good evening po sa lahat mga kapatid, taga Mabalacat. Christina Takbad, listening po in Kalumpit. Si Bernard Lobinaria Tubina Jr., magandang gabi po sa lahat. Christina Takbad, thank you po. Very well said. Thank you rin, Sister. Rahim Arguelles, good evening, watching from Malabon. Bernardo Gomeda, good evening mga kapatid. Agosto 12, salamat po sa Facebook Live. God bless. Ito, may tanong. Sabi rito. Pagkasabay pa sila eh. Yung nagkahiwalay ng asawa na preacher, pero pwede po mangaral. Depende po kung anong dahilan. Maraming dahilan ng paghihiwalay. Halimbawa, kung yung asawa niya, nangalun niya, walang problema yun. Wala siyang kasalanan doon. Pero kung siya yung dahilan, ay ibang usapan yun. Kasi hindi natin pwede simutan ito ng yes or no. Kailangan natin malaman yung circumstances behind bakit sila naghiwalay. Kung naghiwalay sila, pareho sila mga pride, dapat mag-aral yung mga ngaral. So yung tanong dyan, hindi yes or no.
Anong dahilan? Itong si Agosto 12, pwede pa po bang maging preacher ng isang divorced na lalaki? Depende po kung bakit siya nagkaroon ng divorce. Kung scriptural reason, kung nagkasalang pakikapid at nagkaroon ng divorce. Depende doon sa tao, gusto niya mangaral, depende sa kongregasyon, kung gusto nila maging mangaral. Pero wala namang problema yun kung siya gusto niya maging mangaral. Although, yun ang magiging problema niya pag siya nangangaral. Nasagot ni John Bautista, pwede pong mangalang isang nagkahiwalay, pero depende, sabi niya, sa dahilan ng kalagayan na sa Biblia. Tama po yun. Depende sa dahilan ng paghihiwalay. Mas ideally, maganda kung hindi naghiwalay. Yun talaga yun ang dapat. Pwede depende ang dahilan ng divorce. Yung sabi natin kanina, kung fornication dahilan bakit hiniwalay yung asawa niya, pwede po yun. May isang kapatid, hindi ko na babanggitin ng pangalan, na Amerikano. Sa kasalukuyan po, nagpupunta sa Pilipinas. He was divorced. He divorced his wife dahil nagkasala ng pangol, and then he remarried. Yun po ay scriptural, di ba? So nangangalan siya. What's the problem? Na ang dahilan ng reason divorce is scriptural. So meron siyang right to remarry. So walang problema yun. Ngayon kung yung maaral, ang nangalo niya, yun ang problema. Dapat kasalanan po yan. Salamat po sa inyong mga katanungan. Dagang salamat sa kaninyong mga pangutana. Sabihin niyan, maraming salamat sa inyong mga tanong. Sa wikang Bisaya. Sa Ilocano, sa Ludsud. Pagkamala, kanya. Pero hindi ko masyadong... Ironically, yan po. Ang Ilocano, sa Luzon yan. Sa Tarlac, doon dati kami nakatira. Half Ilocano, half Kapampangan. Hindi pala half. 1/3 Ilocano, 1/3 Tagalog, 1/3 Kapampangan. Pero hindi kami natuto ng Ilocano. Kasi nagtatagalog sila. Whereas kung pupunta ka sa mismong Ilocos region, na usually hindi sila nagtatagalog. They speak the language. You will be forced to learn kasi kawawa ka doon. So, lagi mo siya, madyak maawatan. Patay ka, wala ka na maintindihan. So, mapapwersa ka mag-aaral at matututo ka. Hindi naman po ganun kahirap kung tayo interesadong matuto. Joseph Sonorio, salamat po. Maraming salamat din. And it told thy love to me, but I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed
blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. O land of rest, for thee I sigh, when will the moment come, when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. No tranquil joys on earth I know, no peaceful sharing down. This world's a wilderness of woe, this world is not my home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest, he bade me cease to roam, and lean for succor on his breast till he conduct me home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam. With him I'll brave death's chilling tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Meron pong dahil makasunod. Ayun po. Si Efren Ramos. Salamat po sa lahat. Pagpatuloy po. God bless. Ayun po kasing tanong dito yun po maraming nangyayaring ganun. Napakasiyal lang pa naman napakasiyal lang po niyang bagay na yan. Pag napasok tayo dyan, ay hindi ka na makakaalis. Kaya pag-isipan po natin mabuti kung binatag talaga bago po tayo pumasok sa relasyon ng pag-aasawa. Dahil pag natali na po kayo, doon na kayo. You have to work. You have to work for it. Hindi po automatic yan. Hindi rin madali. It's a complex mechanics ng bawat isa. So tayo manalangin. Ang barangay po ay nagpapasalamat sa inyong uli sa pagkakataon na inyong binibigay sa amin na kami magkasama sa ganitong pag-aaral ng iyong salita. Na iniling po namin na sana kami maging maingat sa aming pag-aaral. Unawain namin mabuti kung ano ang kalooban mo, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At tayo bigyan niyo kami ng lakas ng loob upang aming itong ituro at aming gawin sa iyong buhay. Na wag po kaming mag-compromise sa kamalian
kundi tindig po namin at ingatan ang inyong katotohanan. Nalalaman po namin, O Diyos, na kami naging matuwid, hindi sa aming sariling paraan, kundi dahil kami inyong pinatawad sa aming mga kasalanan. Ama, palagi kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali namin nagagawa sa araw-araw. Hindi sa dahil gusto namin magpakasalanan, kundi dahil po sa maaaring kahinaan po namin o sa impluensya ng aming kapaligiran, kami humingi ng kapatawaran ng Diyos. Kami lumalapit sa trono ng iyong awa, kasama kami inyong patawarin. O Diyos, kami rin po ay humingi ng tulong sa inyo. Kami mga nangangaral at kinakalat ang iyong salita. Sana maging bukas ang puso at kaisipan ng mga tao. Tanggapin nila ang katotohanan upang sila magkaroon ng pag-asa ng buhay na wala hanggan. Inaasam po namin Diyos ang pagdating na Panginoon. Naway siya'y dumating na madali upang kami po ay maibsan sa iyong mga paghihirap ng aming mga katawan, ng aming mga kaisipan, damdamin sa mundong ito. At makantaw na po namin ang tunay na kapayapaan at tunay na joy sa tahanang iniyanda niyo sa amin sa langit, O Diyos. At tumira kami doon magpakailanman na wala na ang kapangyarihan ni Satanas na kami mahiwalay sa inyo, O Diyos. Dinadalangin din po namin sa panahon na ito ng pamahalahan, sino mga namumuno sa amin. Sana po sila maging marunong at matalino upang magampanan nila ang dapat upang kami ay bansay manatili sa kapayapaan at patuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos, sa buong kapayapaan. Ama, kami po ibigyan niyo ng magandang kapahingaan sa gabing ito at upang kami maging ganda sa darating na bukas. Sana ibigyan niyo kami ng karagdagan ng buhay, O Diyos. Bukas hindi yan po sa aming kalooban, kundi sa kalooban mo. Dinadalangin din po namin ang isang kapatid dito po sa amin na ang kanyang nanay nasa bingit ng kamatayan. Bigyan siya ng lakasan ng kalooban upang siya po ay malampasan niya ang ganitong pagsubok. Hindi pong isang kapatid na ang kanyang anak ay nasa ospital, dinadalangin po namin at lahat po ng mga kapatid na nasa ganun din parehong mga sitwasyon. Alam po namin na ikaw ang dakilang magagamot. Sana sila yung bigyan ng kalunasan kung mayroong kalunasan. At ang mga bagay pong ito ay aming iningi. Dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Kita-kita tayo sa araw po ng Biyernes. Meron pong comment si Jeffrey Ordinesa. John Bautista. Hindi magandang tingnan sa community ang isang mga nahiwalay, dapat sariling pamilya madadala niya. On the other hand, totoo po yun. Siyempre, ideally, tinitignan ng community ang pamilya ng isang mangarap. Sabi nga po, a preacher and his family live in a glass house. Nakikita ng buong komunidad ang ginagawa niya bilang mga Christian, bilang mga mangarap. Yun ang dapat. Pero kung sa pagkakataon na ang mangangaral ay biktima, hindi siya ang may kasalanan. Biktima siya ng isang mapait na sitwasyon at naghiwalay silang mag-asawa, sa palagay ko wala pong masama doon. May unawaan din ng komunidad na hindi siya ang may kasalanan, siya'y biktima. Why do we persecute the victim? Di ba? Wala naman siyang kasalanan. Yan po, we have to have a balance pagtingin sa mga bagay. Ideally, tama si Brother Jeffrey Ordinesa. Pero paano siya ito siya na gano'n? You're a faithful preacher, tapos sinira ni Satanas ang asawa mo. Paano bang kasalanan mo doon? Wala ka na bang karapatang mangaral? Meron. Walang problema po yun. Oo, totoo. Haba na sagot ni Brother John Bautista. Basta yung dahilan ng pag-iiwalay ay
kasalanan ng asawa ng preacher, yung preacher meron pa rin siyang karapatang mangal. He is the big victim. Tandaan natin yan. Kasi po nyo, mahabang sagot ni Brother John. Nandiyan lang po yan. So tayo po yung namamaalam na. Makikita-kita tayo, Lord willing, sa Friday. Sa isa pang pag-aaral po sa salita ng Diyos sa Facebook Live. Maraming salamat po, mga kapatid. Kayo mag-ingat. God bless.